Good morning. Muli, tayo'y nagpapasalamat sa ating Panginoon, dahil Siya ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Diyos na nag-ingat sa ating buhay, sa ating araw-araw, minuto, oras-oras. Siya yung ating patnubay ng ating buhay. Kaya nga, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapamilya, sa oras ng ito, sa ating patuloy na programa na spiritual empowerment, ay ating pong ibalik ang kapurihan, kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Sa Kanyang patuloy na pag-ingat, sa Kanyang patuloy na pagmamahal, sa Kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng mga pagpapala sa ating araw-araw na buhay, araw-araw na pangailangan na Kanyang ibinibigay sa atin na hindi natin inaasahan. Minamahal na mga kaibigan, sa sandaling ito, katatapos lamang ng ating pagpili, ang lahat ng mga tao naging abala sa kanilang pangangampanya, lalo na sa pagpili ng bagong mga opisyal ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Ang iba, buto doon, buto dito, namimili ng kanilang mga gustong ilagay sa pamunuan ng ating bansa, bansang minamahal o bansang Pilipinas. Sa oras na ito, mga kaibigan, tapos na po ang lahat. Kaya't ang ating pong gagawin, susundan natin ang mga payo ng Biblia, ang payo ng banal na kasulatan, ang payo ng aklat ng Diyos na kung saan para makuha natin ang tunay na pagkakaisa, pagmamahalan bilang mamamayan ng ating bansa. Minamahal na mga kapatid at kaibigan, may mga payo ang Biblia para makuha natin ang ating pagkakaisa, pagmamahalan. Pag ang Biblia po, mga kaibigan, ang ating susundan, walang pagsalang makamit natin ang tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, pagmamahalan ng ating bayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay ating nirerespeto. Ginagalang ang bawat isa na pumili ng kanyang napupusuhan. Hindi natin pinag-usapan ngayong hapong ito, hindi natin pinag-usapan ngayong oras na ito kung sino ang iyong ibinoto. Ang importante, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapamilya, tapos na po ang pagpili. Ang kailangan na lang natin ngayon, kung ano man ang iyong napili mo man yung umupo, o napili mo man yung ibinoto mong hindi na nakaupo, pero ang Biblia ang ating susundan para makuha natin ang tunay na kapayapaan ng ating bansa. Nais ko pong basahin ang mga payo ng ating mga alagad, ang mga apostolis ng Diyos, lingkod ng Diyos, na kung saan ipinapayo sa atin para makamit natin ang tunay na kasiyahan, tunay na pagkakaisa. Dito sa mga taga-Roma, mga minamahal na mga kapatid, sa mga taga-Roma, may pinapayo si Apostol Pablo sa mga kababayan natin sa isang lugar ng Roma. Ang sabi dito sa Roma, chapter 13, verse 1. Basahin natin ang payo ng Biblia. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ipinapayo ng Biblia ang bawat
bawat kaluluwa, bawat tao, bawat nabubuhay sa mundong ibabaw na kailangan ay magpasakop sa pabunuan para sa gayon makamit natin, minamahal, mga kapatid, ang kapayapaan at ang pagkakaisa ng ating bayan. Ang sabi dito, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Kaya kaibigan, kapamilya, kung anuman ang napili ngayon ng taong bayan, ay yun po ay kalooban ng Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos. Itinalaga ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay ang tungkulin ay magpapasakop sa ating pamunuan. Hayag ang banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid. Itutuloy natin ang pagbasa. Kaya nga sa verse 2 ng 13 ng Roma. Kaya nga ang sinumang sumalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos ay sumasalangsang. Mga kaibigan, pag ikaw pala ay sumasalangsang sa kapangyarihan ng pamunuan ng ating gobyerno, ng ating lipunan, ay isang pagsalangsang sa utos ng Diyos. Kaya nga, nakakatakot, nakakalungkot kapag iisipin natin na mayroon na po tayong inilagay na pamunuan ng ating bansa. Ang tungkulin natin bilang isang nilikha o taong nilalang na nabubuhay sa balat ng lupa ay pasakop. Minamahal na kapatid, kung ating babasahin ng tuloy-tuloy. At ang mga sumasalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Alam po ba ninyo mga kaibigan, pag ikaw ay tatanggap ng kahatulan ng Diyos, ay para ka ring hinatulan sa pagsalangsang mo sa kautusan ng Diyos. Kaya ang kailangan, kaya nga't ang payo ng Biblia ay ang pagpapasakop sa pamunuan ng ating pamahalaan sapagkat sila ang inilagay ng Diyos bilang tagapamuno. Mga minamahal na mga kapatid, kung atin pong itong sundan ang payo ng Biblia, lahat tayo ay maging matiwasay ang ating paggalaw sapagkat wala na po tayong salungatan. Kaya nga tayong lahat, sundan lang po natin ang pattern ng Biblia sapagkat tapos na po, binigyan tayo ng freedom of choice, kalayaan ng pagpili kung sino yung gusto mo. Pero after noon, ang pagkatapos ng mapili natin yung gusto natin, ay ang gagawin natin, ang tungkulin natin ay ang pagpapasakop sa pamunuan o pamahalaan sapagkat yun po ang utos ng Biblia. Maliwanag po mga kaibigan. Kapag ito po ay hindi nasusunod, ang sinasabi ng talata ay tatanggap ng kahatulan ng Diyos. Ngayong hapon, mga minamahal na kapatid, ang panawagan ko, saan ka man naroon, sino man ang pinili mo, kaibigan, kapatid, kapamilya, tapos na po. Ang ating gagawin ngayon ay ang pagpapasakop sa pamunuan na ipinalaga ng Diyos. At kapag nangyari yan, kapag nagawa yan, smooth ang takbo natin, maganda ang takbo ng ating bansa kapag yun ay na-practice natin sapagkat kailangan natin ma-practice dahil sa langit hindi pwedeng mag-away-away. Yung hinanda ng Diyos na tahanan na kung saan doon masaya, walang away-away, walang hindi pagkakasundo, kundi lahat ay nagkakaisa. Mga kaibigan, kapamilya,
Sa oras na ito, sa hapong ito, ang aking pakikiusap, ang aking dalangin sa bawat isa, anuman ang sinuman ang iyong pinili, ay tungkulin mo ngayon ay ang pagsunod at ang pagpapasakop sa pamunuan ng gobyerno ng ating bansa. Sapagkat ipinapayo ng Biblia upang makamit natin ang tunay na kapayapaan. Sapagkat pinapayo ng Biblia ang sinumang sumuway ay parang sumuway ka na rin sa kautusan ng Diyos. Sa oras na ito, nawa, ang bawat isa, ang bawat taong nilalang ng Panginoon, ay makita ng Diyos ang spirit ng pagpapasakop sa ating pamunuan. Sapagkat sila ang itinalaga ng Diyos bilang para mamuno sa ating gobyerno, sa ating lipot ng ating bansa. Sa hapong ito, nawa ang ating pag-aaral ay magdudulot sa atin ng tunay na pagkakaisa, tunay na pagpapasakop, sapagkat ito ang hinihingi ng Diyos sa ating habang tayo nabubuhay sa lupang ito, na may itinalaga ang Panginoon para mamuno at mag-guide sa lahat ng mga tao sa lipunan. Sa hapong ito, aki ko kayong dalhin sa maikling panalangin para sa ating mga kababayan. Mapagpalang Diyos ng mga oras pong ito. Amin pong pinupuri ang inyong kadakilaan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan na kung saan kayo po ang nagtatalaga ng mga lingkod ninyo sa aming bansa, sapagkat ito po ay pinili ninyo at ang aming tungkulin bilang nabubuhay sa balat ng lupa ay pagpapasakop. Yung spirit ng pagpasakop, mga minamahal naming mga kababayan, nating mga kababayan, ay isang ugali na kung saan ang Diyos ay nabigyan ng kaluwalhatian. Salamat sapagkat kayo po ang nagbigay sa amin ng spirit ng pagpapasakop at sumunod sa pamunuan. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat sa inyong dakilang pagmamahal at pagtugon sa panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus.